Magandang araw, Pilipinas! Narito na ang mga nagbabagang videos, photos at social media posts na hindi pinalampas ng netizens all over the world. Mga boy bastos ngayong eleksyon, hinahanapan ng COMELEC ng eksplanasyon. Dalawang kandidato ngayon ang nag-head-to-head sa pabastusan sa kanilang mga kampanya. In the red corner, Attorney Ian Sia ng Pasig. Ayon kay Sia, minsan isang taon ang mga solo parent na babae na nireregla pa at nalulungkot ay pwedeng sumiping sa kanya. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa. Nay, malinaw, nireregla pa. At nalulungkot. Minsan sa isang taon, pwedeng sumiping ho sa akin. In the blue corner, Attorney Alston Anarna ng Cavite. Lahat ng solo parents bibigyan natin ng libreng asawa. Yan ang pahayag ni Anarna na talaga namang nakapagpainit ng ulo ng mga netizens. Lahat ng solo parents, bibigyan natin ng libreng asawa. Kaya nag-survey kami at nagtanong sa ilang solo parents kung sino ba sa dalawa ang mas sagad ang kabastusan. At narito ang resulta. And it's a tie! Grabe, no? Pero sa ngayon, nag-sorry na naman ang dalawa. Mami Chu, Yes, may tanong Jordan. ako. Bakit ba napupunta tayo sa kabastusan itong ngayong kampanya at ngayong eleksyon? Bakit ba? Eh kasi nga, itong ating Filipino mentality na pag masaya, may nagpapatawa, may sumasayaw, maski umabot sa kabastusan, tumatawa tayo. So, nagiging tolerant tayo sa hindi naman dapat. So, dapat tayo mga voters ay maging discerning din na hindi tayo pwede dapat paloko sa mga simple and but very bad jokes. Especially on us women. Sam. Yes, that's right. Meron kang presidente ng 6 na taon na walang tatalo sa kabastusan Ba't naman tayo babalik doon sa dating panahon? Correct. Ako, sasabihin ko lang mga kapatid. Sabihin ko, paniniwala ko, tama, dumaan tayo sa kabastusan kasi baka yun yung nararamdaman nila nung panahon na yun. Pero pwede bang, yun nga, galing sa kabastusan at kadiliman, mag-move forward naman tayo bilang mga mamamayan. May tanong din ako, Mami Chusek. Hindi kaya naiisip nila na parang nagpapamacho yun sa image nila, kaya ganun yung mga sinasabi nilang mga Si Sek dapat yan. statements. Si Sek ang tanongin natin. Oo, Sek, anong masasabi Pamacho. mo doon? Kasi medyo na siya below the belt. Yung mga politiko ngayon, walang below the belt Ang habol nila ay paano makakakuha ng boto. By any means. Bastos, barumbado, Sayaw? no? Pero kami sa babae, ang tingin namin sa mga yan, bastos. Maski bang macho sila, ay naku, bastos. Kaya nga hindi pala. situational ang kabastusan Hindi pwedeng sabihin na nung panahon na yun, feeling nila bastos. Kahit anong panahon, hindi dapat nangyayari Pero yun. baka sa Tama, atin, tama. dito, tayo, baka bastos yun para sa atin. Hindi ba yung bastos, question lang po as in honest question. Ang bastos ba, kumbaga universal, ang bastos para dito ay bastos rin para doon. Paano kung sa kanila, sanay na sila sa ganung kabastusan? Yun lang. Dun Kasi lang. parang di ba, may mga taong prude. May prude na pero iba hindi ganang level of prudeness Yes. nila, di ba? Kaya kung sabi mo nga, sasanayin natin sarili natin sa ganun, bakit naman natin
sasanayin ang sarili natin sa kabastusan. Kung pwedeng hindi naman. Oo. Hindi conditional yun eh. Kung babastusin mo ang mga single parents, Oo, solo mas parents, malala. single mom, na dapat ay sagrado ang trato mo, dapat lumipat ka na ng bansa. Yun, balik tayo sa balita habang mainit ang usapan. Isang tumatakbo para makisession sa nanay at kuya sa Senado. Wow! Pinatawag ng COMELEC dahil sa akusasyong vote buying. Pero ang sagot ng tumatakbo sa pagkasenadora na si Camille Villar, ang nasabing insidente naman daw ay naganap noong February 9 at hindi pa pasok sa campaign period na binuksan noong February 11. Eh, may punto rin. May punto. Kumbaga rules are rules at hindi daw naman vote buying ang nangyari. Yun nga, allegedly, di umano. Kaya naman, tinanong namin ang mga botante kung ano ang opinion nila sa isyong vote buying. Naku, hindi ko binibenta ang boat ko eh. Pero, bakit kaya nila gusto bilhin yung boat ko? Akala ko ba mga sakahan ng gusto nila? Pati ba mga palaisdaan ngayon gagawing subdivision na rin? Hala ate! Vote kasi! Hindi vote! Grabe, pinaliwanag ko pa talaga, no? Pero Sek, meron na ba talagang napatunayang vote buying sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas as far as you know? Parang mali yung tanong. Ano Meron na dapat, bang Sek? napatunayan na walang vote buying sa kasaysayan? Kung may na-convict na, wala pa ako natatanda ang na-convict. Wala pa, wala pa. Wala. Kasi wala naman na-file, sabi nga ni Sek. Pero alam natin lahat. Magpakatotoo tayo. Alam natin lahat sa sulok from rural to urban. Meron. And tawag doon, ibig mo ayuda. Ang ibig mo sabihin, lahat ng ating mga political leaders magnanakaw? Ang lahat ng ating political leaders ay nagbo-vote buying. Kaya nga, Pati magnanakaw gobyerno, nga. kasi Hindi, ang na- million ayuda eh. Ang bumibili ba nagnanakaw na, Sek? Oo, dahil para may pambili ka, magnanakaw ka. Spicy! Ako agree naman ako. Wala akong masasabi doon. Eh, paano Agree ako doon. madidelineate yung official? Katulad, Mami Chu. ayuda, official yun, ayuda. Ayuda, o paano yun, ma'am? Hindi pa naman, kumbaga, by the principle of innocent until proven guilty. Yung ayuda, illegal ba o vote buying? Walang principle dyan eh. Puro walang prinsipyo yung mga yan. Grabe, ang spicy. Agad nagsisimula pa lang tayo. Thank you sa... Pero pag gutom ang tao, anong sinasabing prinsipyo? Yun naman ang tanong doon. Okay. Warm up lang yan dahil ngayon araw ang political talk of the town ay mga isyung may kinalaman sa eleksyon 2025. Ako si Jordan Sebastian, aka Jordan the Dreamer. Ako naman si Sam Acosta, ang konteserang may ganda sa masa. Ako si Ronald Llamas, political heckler. At ako naman si Marichu Villanueva, journalist. Nagpapatikim pa lang po tayo. At walang double meaning doon, ha? Tulad ng mga bastos na kandidato, ha? Dahil sa ating pagbabalik, mas madami pang malinamnam na mga isyong politikal tungkol sa eleksyon ang ating pag-uusapan. Na tsak! Magpapakagat labi sa mga tropa nating uhaw sa impormasyon. Dito lang yan sa... Politiko Talk! At ituloy na natin ang Politaktakan, ang socio-political balitaktakan. Mami Chu, bakit kaya natin pinag-uusapan ngayon yung disinformation at fake news? Alam mo, Sam, napaka morbid or very may indis ka dahil sa dami ng disinformation and fake news,
kaming mga journalists, nahihirapan tuloy na mag-vet ng stories kasi lumalabas sa social media. And Ronald Hill, Secretary Ronald Hill, will agree with me na sa dami ng social media na lumalabas, kasi pati mga mainstream media, like the Philippine Star, pero hindi kaming online. So ito nakikipag-compete ng mga social media na hindi naman journalists, they do not vet their facts. Kaya just post and post without vetting their information, makita lang, tapos ipopost na. Kaya hirap na hirap kami sa mainstream media pag may mga chismis na lumalabas. Pero, I mean, we treat it as chismis, but we treat it at lead na storya. At kami naggagawa ng aming investigasyon. Lalong naging insidious ang disinformation ngayon dahil ginagamit yan ng isang dayuhang bansa para guluhin ang ating politika at suportahan yung kanilang mga kandidato na mga traidor sa ating soberenya. Pero Ronald, Tawag hindi dyan- lang isang bansa yan. Yeah, Foreign hindi, actors. pero ngayon, anong tawag na ni Karl von Clausewitz? War by other means. Yes. So, ibig sabihin, it's almost like an invasion. Using disinformation, katulad ng Senate hearing Kanina, na nakaraan, oo. na isang Ay, yeah, Friday. isang embassy ng isang dayuhang bansa ay napatunayang nag-hire. Boss China ba yan? Yata. Yata. So far, Tatanong lang. so far, yung palang lumalabas kasi merong koneksyon sa Makati-based na Infinitus. Pangalan pa lang, hindi mo na mapagkakatiwalaan eh. walang katapusan ng ibig sabihin. Pero hindi ko papalampasin sabi ni Mami Chu, hindi lang isa yan. Oo. Foreign Actors. actors, parang George Clooney. Yeah. Lumalabas unti-unti ang mga conspiracy Brad theories. Pitt. Oo. Tsaka Parang ano? kanina conservative lang, ngayon may mga pag-drop na tayo. Mahirap kasi himay-himayin. Yes. Yung baga slowly, natanggal-tanggal mo. Nakita mo sa ilalim, napaka-deep ang kailang mga connection. Yan, si Ronald, alam niya yan, Secretary Ronald. Mga tago behind the scene, that behind the dark. I mean, di ba, itim, kadiliman. Kaya kami tayo magbibigay ng enlightenment sa public Yun. para hindi sila mawala Actually, sa ma'am, disinformation. Actually, hiding in plain sight. Dahil Sometimes, dati, ang tawag dyan, Manchurian candidate, nakatago. Ngayon kasi, pinagmamalaki pa eh. Lantad na lantad yung pagiging makapili. Dati may suot na bayong eh, nung panahon ng gera. Ngayon ay nakatatak sa damit at sa balat. Eto, may tanong lang po ako. Okay. Mawalang galang na. Pwede mo na rin sagutin yung tanong mo. Sa mga tumatakbong senatorial balls ngayon, klaro ba sino yung China, sino yung mga foreign actors supported? Klaro. Klaro eh, no? Klaro. Pag Sige lang, ano yan? Makalanan daw. Pero klaro, di ba? I mean, huwag lang tayo mag-binubinuan or mag-belittle it. Pero klaro naman kung sino yung pro or sabihin natin anti or pro. Klaro, Whatever. kahit tumatalon sila sa FIBA Games at nakasuot sila ng t-shirt ng West Philippine Sea. Oo, na made in China. Ano ba? Hala siya. lahat ng nagamit natin made in China. Eh. Ayun nga yun. Yun nga yung tinatanong ko. Paano na tong reality na to? Laban tayo ng laban-laban sa China, pero yung lahat ng gamit rin natin, pagkain natin, at saka alam ko maraming investment, trabaho, nagagaling doon. Okay lang naman yun eh. Ibang usapin naman yung sinasakop tayo. Iba yung nakikipag-trade tayo sa kanila. Yun. Kaiba yun, no? Dahil nakikinabang din sila sa atin eh. May deficit nga tayo sa trade sa kanila eh. Ibig sabihin, mas nakikinabang sila sa atin. Yun. So, pero kung trading at trading sec, okay ka? Trade, Oo, yan. Trading na information eh. Tsaka doon magagaling ang mga Chinese. Trade. Ako may tanong din ako, Oh, Mami yeah, Chusek. Sa tingin niyo po, gaano kaya kahalaga yung mga mananalong senators this year sa susunod nating presidential elections? Curious lang ako na marinig yung mga sentiments niyo about that. Well, yung iba, tatakbong presidente, vice-presidente, dahil medyo malabo yung ating sistema eh. Kahit matalo ka, senador ka pa rin. Yeah, pag incumbent na running. Incumbent na running. Pero karamihan dyan ay lalaki yung mga braso, yung mga muscle, sa kakabuhat ng sariling bangko.
itong midterm election, Sam, pag itong Yes, midterm election ang Mamichu. magiging test kung sino yung mga Ito na. Yes, yes. Oh, fearless predictions. Fearless predictions na, di ba? Ano ba, i-impeach mo o hindi? Yun nga ngayon ang pinagpupustahan kung sino yung sa 12 new senators. Kaya nga, di ba, mayroong mga nagsasabi, sabihin nyo anong stand nyo sa Duterte impeachment case dali. at sa ICC para malaman natin kung Duterte o Marcos kayo, kung gano'n ang linyahan. Pero kung ikaw neutral ka, basta kung sino lang ang magaling na at capable at qualified, does not need to be Duterte o Marcos. Hindi naman. Di ba? Di lang naman yung choice natin eh. Kaso, yan ang two political dynasties sa Pilipinas. Yan ang conversation rin. Pero The political conversation. Isa nakakahiya kasi dahil alam mo naman na may na-impeach. Alam mo naman yung Senado ang magiging korte sa Political court. pag-trial dyan sa na-impeach na yan. Tapos, ikaw, tumatakbo kang senador, nagpapa-endorso ka dun sa na-impeach, nahahatulan mo pag ikaw ay nanalo. Hindi lang yung conflict of interest. No? Yan ay clearly Democracy! kawalan ng integridad. Kawalan ng integridad. Iboboto mo Nadala ng ba? damdamin, nadala ng damdamin. Kaya nga si BP Sara, di ba, bumalik from The Hague para makapagkampanya. Para makakuha siya kasi 2/3 vote of the Senate ang kailangan. Makakuha lang ng 9 na senador. Sigurado hindi ma-acquit siya. So, tansya mo, Mami Chu. Sa Acquit. 2/3. Acquit. Eh, hindi nga nagsimula. Dapat June 2. Sabi ni Senate President Chis Escudero, June 2 lang pang, dalawang linggo na natitira sa kanila. And ang present 19 Congress have until June 30. So, how can you do a good job just to impeach the Vice President? You have to go to the judicial process nila. It's a political process, yes. Pero they have to follow sinasabing due process na nagiging overdue process. Overdue process? May ganon May bago si ng Mami term. Chu! Diba? Long overdue. Itong ayaw simulan, kasi makaka-apekto daw sa kanilang kampanya. So definitely, itong mga senador na kumakandidato ngayon ay playing safe. Kaya isa dyan, di ba? Dalawa sila. Both sides. Nagmamang ka sa dalawang ilog. Parang may pa-blind item na tayo dito, Mamichu. Yan ang problema sa namamangka sa dalawang ilog eh. Pag yung dalawang ilog, nireject ka. Saan ka pupulutin? Pero ito rin yung mga endorser. Matawa ka rin sa endorser. Sabi ni Pulong sa Sahig, sabi niya, ang sabi ni Tatay Digong, 10 na kandidato na PDP, tsaka yung guest. And Gringo and Kerubin. Pero naman si Sara, na kapatid niya, may 10 kandidato rin, pero ang kanyang ini-endorse, Camille at Aimee. So, sino ba nagsasabing totoo sa dalawang magkapatid na to? Sabi na, they're getting it from Digong. Yun yung isang nakakalungkot sa ating uri ng politika. Personalities. Inaasahan sana natin, dahil sila yung pinakamatataas na leader ng ating bansa, sila ay magpapasya batay sa higher purpose. Pero mukhang magpapasya sila batay sa lower calculation. No? Their political future. Political calculation. Ano ba yung makakabuti sa kanila at hindi yung makakabuti sa bansa? Ito yung masarap. Nag-uumpisa pa lang tayo. Kaya nga. Pero ang dami ng mga feels. Mainit na Yes. at maganda pinag-uusapan natin to panahon ng eleksyon. Tama. Ilang ano na lang, di ba? Malapit na. Malapit na. Less than a month. No, 3 2 weeks? 2 weeks. Yeah. May 12. Pero parang wala ka masyadong pinagpipilian sa eleksyon na to eh. So, it will be more of the same. Pustahan! Same old. Pero, Sek, ito yung masasabi natin, mag-agree tayo lahat, na itong eleksyon na to, ang magdudulot ng change. Whatever form it is. Dati It na will yan nga, di ba? definitely- Change sounds familiar. Di ba? Change. Pagbabago is coming. It's coming. Is coming. Scam. Is coming. Parang iba Is na natin, coming. Mamichu. Okay. Tuloy pa po ang mga chika natin mamaya dahil oras na para sa Polichika when Politico Talks. Return.
Welcome back sa inyo lahat. Okay, thank you. At nandito pa rin kayo. Okay, may juicy Polichismax ako sa inyo. Ito daw, national candidate na publicly kaalyado ni President BBM. Pero nag-like at nag-share ng isang social media post na pinupuri si former Prexy Duterte. Ang post na to ay nagko-compare sa dalawang presidents na hindi daw takot ngayon ang mga kriminal compared sa time ni former President Digong. Mga ganun. Pinipintasan si President Marcos. Kahit pa ito, ang pinoproclaim niya na kaalyansa sa public. Wow! Ang saya! Hindi ko maintindihan. Political strategy ba to? Or ano? Pero 8 hours after, dinilit din ang post. Sino yan, Jordan? Oh! Wow! Blind item, Parang Mami Chu! parang Kaya kailangan napainiisip namin ng eh. clue. Oo. More clues, please. Hindi nga, hindi nga, Yes, hindi para nga. naman Oo, magkaroon kami ng national idea. candidates, Kahit oh. National- konti. okay, O, okay, okay. 63 senators. How many party So, lists yan? wait, ito na lang. So, may mga alyansa. Oh. Tapos, meron doon, loyal na loyal. So, apparently, ito, according sa sinasabi ng blind item, nag-like. Na, in a way, pinipintasa, pwede naman yun. Alyansa. Pero sino yun? 12 yun kung alyansa. Oo, so sino-sino ba yun? Sino yung pwedeng Nag-iisip na mag-like? si Sek, kaya na. Kasi Nanahimik si Sek, Sa nag-iisip. politika ba natin, merong loyalty? Yun ang mga banat ni Sek! Parang napakataas naman ang standard mo, Di Jordan. ba? No? Pero lahat kasi ng kandidato, Oh my may mga gosh. Facebook, doon sila nagka-campaign ngayon eh. Kaya nga hindi sila nag-a-add sa mga sa print, sa radio, sa TV. Barely, wala kang nakikita. Kasi sa social media din sila nag-campaign eh. Baka naman dating kaalyado at nagpapakita ng konting loyalty sa panahon na allegedly di umano tumataas ang rating. Eh marami naman political butterflies eh. Yan ang mga banat butterfly. Mami Chu, sa tingin mo, what does it say kaya about our politics dito sa Pilipinas? Eh kasi wala naman na tayo ng two-party system na dati na ngayon multi-party, meron nga party list, at katerbang party list eh. Kasi mahilig ang Pilipino pumarty. Party pala. Ex-parte-parte. Eh si Joconala tanongin natin. Sek. Sek. Si Sek parang nanahimik Akala ko eh. ba hinuhulaan natin? Oo Kasi nga yung... eh. Wala ka Alam mo na ba? Alam mo Sige, na ba? si 12 si Sek. 12, Alam alyansa na, daw. oo. Hindi, isa lang Babae yung, ba, isa lang yung lalaki? nag-delete eh. So, hulaan natin. Gusto mo, hulaan na natin kung sino yung hinayupak na yan. no? Wow! Sinusundan ka sa Facebook. Define hinayupak, Sek! Define hinayupak! Meron ba yung negosyo sa tubig? Wow! Ala, nagpapaano na, Pinoyhenyo ba to? Wala! Ito pa, isa pang tanong. Wala, Sek. Wala. Wala. I mean, Isa pang hindi yun tanong. hindi yung kilala sa kanya. So, kung Okay. baka meron, deep dive na yun, kung meron okay. talaga. Pero hindi Pasok siya ba kilala. yan sa survey o Oo, nasa Magic 12? top 30? Parang andun sa mga critical 15, 14, 12, 11-ish. Mga ganun-ish. nga, Ganun. no? Tama ba? According to whatever research you like. Siya ba ay nakilala sa pagsakay sa kabayo? Yung mga ganun na banat. No comment, Your Honor. Mr. Chair, Mr. Chair. Eh, lahat Mr. basta Chair, sumasakay no sa comment, kabayo eh. Mr. Chair. May tanong ako, hindi Oh. kaya bumabalimbing kasi Wow. gusto makapasok? Wow, yung kaya yun? Wow! Marami yun. Mamichu. Ay, marami pala. yun. Kaya ako hindi kami makahula eh. Mga 95%. Wait. Time out. Kasi naman, ang reality is, para mag-survive at mag-thrive ka sa sistema ng ganito, kailangan sa tinatawag mong balimbing, political survival. Kumbaga, ang galawan sa Kongreso, kung may marunong ka makisama, may pondo ka. Medyo malalim pa yan eh. Oo, Ganito na lang ang tanong ko. Sige, Tsaka ang interest sa Yung kanya balimbing. bang IQ ay 60? Wow! Oh my Medyo God, grabe naman. lumilit ang ating choice. Kung gano'n ang kung IQ ha. Grabe Marami naman rin sila yun. nun eh. Oo.
Pero sabi ko nga, Ah, unfair ito, sa balimbing. Matamis ang balimbing eh. Nag-aral siya, I think college, okay, sa matraffic na area. Oh, sa USD ba yan? Alas 3 Nag-aral siya sa matraffic na lugar. oo. Ibig sabihin, yung kanyang diploma galing recto. Medyo ibang traffic dito sa may ano, Akala ko QC. matraffic eh. O, Katipunan. Malapit na. Ang hirap naman nung ano mo na yun. Ito na lang. Kasi ito na lahat lang. naman traffic. Last. Sa USD nga unang tanong ko eh. Last. Taga-USD ba yan? Yes. Kalyado siya dati. Tapos, parang iniintindi na kahit bumalimbing siya allegedly. At tinatanggap. Tama? Marami pa rin silang gano'n. Okay, ito na. Para mas makita nyo na, mas maramdaman nyo na, baka ma-imagine nyo na. Ito, si blind item Polichismax natin. Yan, sino yan? Sino? Kilala na kaya ni Sek tsaka ni Kilala Mami rin Chu. siya yan, oh. Kumain. Forma pa lang, oh. Oo. Mataba ba yan? Oo, parang si, Jobert. Bayani at bayani, pwede. Parang Senador ano. mo. Ay, senador nga naman. Alyansa nga, alyansa. Meron. May buhok pa ba yan? May buhok pa, meron. Allegedly, di umano. Alam, malay natin kung implants. Hindi ko alam, Mami Chu. Sige, ikaw. Suko. Suko. Suko kami dyan, suko. Okay, kung may Sirit mga, na daw, baka alam sirit. nyo, i-comment lang Sirit. nila, di ba? Oh, hirit. Call a friend na daw. Ay, hindi naman. I-reveal ko ba? Walang Call revealan a friend, dito. charot lang. Ito lang Hindi. masasabi ko sa Hindi, kanya. hindi. Ito lang masasabi ko sa kanya, Sek. Baka malaman niyo na. Ito masasabi ko sa inyo, Ginoo, na nagpo-political butterfly for your survival. Okay? Dahil nilalaro mo yung sistema. Pero alam ko, marami ka ng pinagdaanan, mga traffic, dapat binigyan mo ng kaukulan sa mga time na namuno ka bago ka senador. Ito lang po masasabi ko. Galingan nyo naman yung silbi na malaman namin na talagang hindi lang to para sa ambisyon mo, pero para sa lahat ng Pilipino. Next! Okay, so maraming salamat po sa pagsama at pakikichika sa amin dito sa Politico Talks. Dahil pagdating sa politika, hindi pwedeng hindi ka mag-talk. Mismo sa mga usapang politika kung saan ang drama ay totoo, ang katotohanan ay pinagtatalunan, at ang mga pangako, huwag tayong umasa masyado. Guys, it's a wrap! See you next week, Poly Talkers, dito sa Politico Talks!